Magandang gabi po sa inyong lahat. May mga pagkakataon sa buhay natin na masasabi natin, minsan natatakot tayong gawin ang isang bagay sapagkat merong mga kaisipan na sumasagi sa ating isip na hindi ko kaya, mahina ako, hindi ako karapat-dapat, at baka magkamali ako. Mga bagay na minsan nakapaghahadlang sa atin na gumawa ng mabuti dahil sa ating mga takot sa buhay. Pero ipinapahayag sa atin, lalo na sa banal na aklat, na ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sapagkat nakapagtagumpayan ko na ang sanlibutan, ang mundong ito. At kung ating babalikan sa kasaysayan pa ng banal na aklat, mula kay Moses, may mga bagay na hinihiling sa atin para malagpasan natin ang mga takot na iyan. Ang una sa lahat ay ang tiwala natin sa Diyos. Itong si Moses, nung inutusan ng Diyos na bumalik sa Ehipsyo, natatakot siyang balikan yung nakaraan niya. Tumakbo nga siya doon at nagtago siya. Pero binabalik siya ng Panginoon doon sa kanyang nakaraan. At ang katunayan ng kanyang pag-utos ay maililikas niya ang bayang Israel. Maililigtas niya. Pero ang sabi ni Moses, sino po ako para pumunta doon? At ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. At ito'y napakahalaga sa ating buhay na maisip nating kasama natin ang Diyos. Hindi lamang pagtagumpayan niya ang mundong ito, kundi kasama natin ang Diyos. At yun ay magagawa lamang natin at mararamdaman natin kung tayo ay nagdarasal. Ano nyo, last Sunday, Ascension, at ang sabi sa atin, ang mga alagad, wala nang takot, at nandoon sila sa templo, nagpupuri sa Diyos. And next Sunday will be Pentecost. Nagdarasal sila ng 1 linggo. Kung sa ating panahon, 1 linggo tayong magdarasal para maihanda ang ating sariling matanggap natin ang pangakong Espiritu Santo. Yung tiwala na ang Diyos ay kasama natin ay napakahalaga. Lalo na kung haharapin natin yung mga nakaraan sa ating buhay na tinalikuran at tinakbuhan na natin. Sa ganang ating sarili, hindi natin kayang gawin yan. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, kaya nating gawin. Alam niyo yung patunay doon ay si Haring David. Kaharap nila si Goliath, ang napakalaking sundalo. At kung ano-ano ang pinagsasabi niya sa Diyos ng Israel. Dahil sa laki niya, dambuhalang sundalo ay wala ni isang mangahas na lumaban sa kanya. Pero lumapit si David at ang sabi niya, hindi ko matatanggap na ganun-ganun na lamang ang sasabihin sa aking Diyos. At sabi ni Saul, hindi mo kaya yan. Isa ka lang pastol, samantalang siya'y sanay na sa digmaan at marami ng karanasan. At ang sabi ni Haring David, iniligtas ako ng Diyos mula sa mabangis na mga hayop. Ililigtas din niya ako sa taong ito. At alam natin ang kwento. David and Goliath. Dahil lang sa maliit na bato, napabagsak niya ang sandambuhalang kalaban. At ito'y nagpapahayag sa atin
na kailangan nating magtaya upang ang mga imposibleng bagay ay maganap ng Diyos sa atin kung lalakasan lamang natin yung ating kalooban sa ngalan niya. Ito'y hinihiling sa atin sa banal na misa sapagkat itong Panginoon nating nagsabing, huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ang nagsasabi sa ating, take courage, lakasan natin yung loob natin. Huwag tayong susuko. Kasama natin siya. Amen.